kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Natin ang headline. Balitang Bayan. Low pressure areas sa loob ng Philippine Area of Responsibility, isa ng bagyo. Balitang Bayan. Epe ng Police Regional Office 12, pinatawan ng 3 buwang preventive suspension kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Balitang Bayan. Sa gitna ng mga espekulasyon na appointment bilang NBI Director, dating PNP Chief General Torre, aminadong hindi kwalipikado sa posisyon. Balitang Bayan. Angkang demolisyon sa Tondo, Maynila, nabalot ng tensyon. Balitang Bayan. Balita sa ibayong dagat, malawakang power interruption naranasan sa Ukraine matapos ang panibagong drone attacks ng Russia. Balitang Bayan. Sa balitang pampalakasan, Filipina tennis sensation Alex Ayala nakakupo na ng 8.7 million pesos sa nagdaang US Open. Balitang Bayan. At sa showbiz, family vacation ang comedian actress na si Melay Cantiveros nauwi sa hospital staycation. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan. Kasama si Drew Nasino. Magandang tanghali po, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayong pong araw na ito ng Huwebes na. Ngayon ay huling Huwebes sa buwan ng Agosto taong 2025, August 28, 2025. Kayo po ay nakatutok dito sa impila may todong lakas, DWIC 882 at nanonood sa Aliw Channel 23. Inyo po makakasama hanggang alauna po tayo, Drew Nasino. Balitang Bayan. Sa oras na 4 sandali makalipas po ang alas 12 ng tanghali at sa detalye nga po ng mga balita, alamin na po natin ang update kaugnay po doon sa isang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility na naging bagyo. Weather update, yahatid po yan ni Gia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang tanghali, Drew, at happy launch Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Update po kay Bagyong Jacinto kaninang alas 11 ng umaga. Huli po itong namataan sa may kanlurang bahagi ng Subic Bay. Sa layong 480 kilometers, ang hangin naabot sa lakas na 45 kilometers per hour at pagbugso naabot naman ng 55 kilometers per hour. Ang kilos nitong si Jacinto pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Samantala, ayon naman sa track and intensity outlook nitong si Jacinto, kikilos ito pa northwestward sa susunod na 12 hours at lalabas ng Philippine Area of Responsibility ngayon din pong gabi. Pagkatapos nito ay liliko pa ito patungo sa pa-west-northwestward sa may West Philippine Sea patungo sa northern o central Vietnam kung saan may tsansa po na ito ay maglandfall sa may Sabado o Sabado ng tanghali o gabi. Samantala itong si Jacinto ayon sa forecast bahagya pang lalakas, mabagal po ang paglakas at maaaring umabot pa sa tropical storm category bukas po ng gabi, August 29. Samantala, ito naman sa ating weather advisory, dulot po ng southwest monsoon o habagat, maghanda po para sa mga posibleng pag-ulan ngayong araw hanggang bukas ng tanghali. Diyan po sa may Occidental Mindoro, Antique, Negros Occidental, pati na rin sa may Palawan. Samantalang araw naman po, sumikat kaninang 5:44 AM
at asahan ang paglubog mamayang 6:12 p.m. Yan muna aking latest weather update. Whether you like it or not, manatili po tayo nakatutok. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Balitang Bayan. At sa magpapatuloy nga ng mga tumatambay na balita, aminado si dating PNP Chief General Nicolas Torre III na hindi siya kwalipikado para maging susunod na direktor ng National Bureau of Investigation sa gitna ng mga naglalabasang espekulasyon hinggil sa kanyang posibleng appointment sa naturang posisyon. Sa isang ambush interview matapos bisitahin si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, sinabi ng dating hepe ng PNP na hihintayin muna niya kung may formal na alok mula sa administrasyon. Mas mainam anyang huwag munang pangunahan kung ano man ang magiging anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa kanya magiging posibleng bagong posisyon. Binigyang din ni General Torre na wala pa rin siyang plano sa politika, partikular sa 2028 elections. Idinagdag ng dating hepe ng PNP na isa siyang police officer. Kanyang pinaliwanag na isa siyang police officer at hindi siya para sa politika at walaan niya siyang pera para kumandidato sa anumang posisyon. Sabay nito, kinumpirma ni Torre na nag-file siya ng leave of absence matapos sibakin bilang Chief PNP sa kautusan ni Pangulong Marcos batay sa dokumentong pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Balitang Bayan. Sa Mandala, abot na sa 401 human skeletal remains sa mga buto po ng tao ang na-recover ng mga otoridad sa Taal Lake mula July 10 hanggang sa kasalukuyan sa gitna ng nagpapatuloy na search and retrieval operation sa mga nawawalang sabongero sa Taal Lake. Ayon sa Department of Justice, sa mga labi ay natagpuan na recover sa loob ng mga sako na nakatali sa mga sandbag na ginawang pabigat. I-turn over na ang mga na-recover na buto sa PNP Forensic Group para sa agarang pagsusuri. Hanggang ngayon ay nagpapatuloy ang diving operation sa Taal Lake kung saan nauna ng tumestigo ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Sotoy na sa lawa umano itinapon ang labi ng mga nawawalang sabongero. Balitang Bayan. Okay niyan, unahin muna natin itong pag-uulat na ito. Hepe ng PRO 12 pinatawa ng 3 buwang preventive suspension kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Patrol 17, Jopel Peleño sa detalye. Go, Jopel! Alright, sige, babalikan po natin maya-maya si Jopel Peleño. Dako naman muna tayo sa isa pa pong mainit na balita. Demolisyon sa Tondo, Maynila, nauwi po sa tensyon. Ang pag-ulat naman mula kay Patrol 24, June Samson. Kaya Kuyang Drew, nagkaroon nga ng tensyon sa pagitan ng mga residente, demolition team at mga otoridad sa isinasagawang demolisyon sa isang residential compound sa Barangay 227 Abad Santos, malapit sa Antipolo Street sa Tondo, Manila. 2 pulis ang sugatan matapos na walang humpay na pagbabato ng mga residente ng bote at bato sa mga demolition team. Ilang mga kabataang lalaki ang umakyat sa mga bubungan ng mga bahay sa Pulong Diablo Residential Compound sa naturang lugar habang ang demolition team at mga pulis ay kanya-kanya namang kubli para hindi matamaan. Ang nasabing compound ay binakuran ng yero upang hindi mapasok ng mga demolition team at mga pulis, kaya kinailangan pa itong gibain ng demolition team, ngunit hindi sila agad na nakaporma dahil na rin sa mga naglili parang mga bato at mga bote.
Sa unang pagtatangkang pasukin ng compound noong nakaraang buwan ay nagkaroon ng suntukan sa pagitan ng mga residente at ng demolition team kung saan may namagitan na 3 konsehal ng ikalawang distrito ng Maynila upang wag munang ituloy ang demolisyon. Ayon kay Manila Metropolitan Trial Court Branch 18 Sheriff Gelan Borse, pati sa abogado ng pribadong lupa, may order na anya ang korte para lisanin ng mga residente ang lupa na kinatitirikan ng kanilang mga bahay. Bukod dito, wala umanong temporary restraining order ang mga residente para manatili sila sa lugar, kaya naman itinuloy na ngayong araw ang demolisyon. Dahil sa ginawang karahasan ng mga residente sa mga pulis at sa demolition team, sinabi ng NPD na aarestuhin ang lahat ng mga sangkot at kakasuhan. Samantala, ilang minuto pa lamang ang nakakalipas o ngayon lamang ay napasok na ng demolition team ang compound, kaya mas lalo pang tumaas ang tensyon sa nasabing lugar. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Tingnan po natin ang pag-uulat ni Patrol 17, Jopel Pileño. Jopel. Binatawan ng 90-day preventive suspension ng NAPOLCOM si former Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Director Police Brigadier General Romeo Macapas. Bunso nito ng investigasyon ng komisyon kaugnay sa kaso ng missing sa Bungeros. Matatandaan na kamakailan lamang inakusahan ni Ella Kim Patidongan, kapatid ng whistleblower na si Julie Patidongan, si General Macapas na saplitang kinuha ang kanyang mga cellphone, SIM card at memory cards nang maaresto siya sa Cambodia at dalhin pabalik ng bansa. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Commissioner Rafael Vicente Calinisan na nakasaad din sa NAPOLCOM resolution na may mahalagang text messages na nabura na makatutulong sana sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Dahil dito iginiit ni Kalinisan na nakitaan nila ng mabigat na probable cause ang motion ni Ella Kim Patidongan para patawan ng suspensyon si General Macapas na siya ring direktor ng Police Regional Office 12 o PRO 12. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Oras po na 14 na sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali mula po sa ating po mga IC Patrol Reporters. Dako naman tayo, silip po tayo sa ilang po mga kaganapan sa probinsya. Mga problema ng mga resort owners sa Barangay Liuliwa sa San Felipe, Zambales, pinare-resolba na ni Governor Ebdane. Alamin po natin kung ano pong mga problema yan mula kay Jennifer Go. Dumulog sa tanggapan ng Provincial Engineering Office sa bayan ng Iba, Zambales ang mga resort owners ng liwliwa mula sa bayan ng San Felipe upang pag-usapan at mailahad ang kanilang mga suliranin at magabayan ng pamahalaang palalawigan ang hinggil sa nararapat na hakbang sa sitwasyon ng kanilang kinalalagyan. Ang pagpupulong ay pinangunahan ni Zambales Governor Hermogenes Jun Ebdane Jr. Nakidalaw rin sina San Felipe Mayor Hart Teresano, 3 barangay captain ng Barangay Santo Niño, Manglikmot at San Rafael. Kabilang rin ang mga kinatawan ng DNR na sina DNR Penro Marife Castillo, Director Noel Lacadin ng Mines and Geoscience Bureau ng Central Luzon, Provincial Assessor Rolando Marcia at Maria Domitela Mora ng Provincial Tourism. Ayon kay Ebdane, naglatag siya ng angkop na hakbang at solusyon upang mabigyan ng direksyon at kasagutan ang mga suliranin ng mga resort owners. Sa pamamagitan ng umano ng bukas na pag-uusap at pagtutulungan, matagumpay na nagkasundo ang lahat na magsama-sama at magkaisa sa iisang layunin. Ito ay ang isulong ang kaayusan, kaunlaran at ikabubuti ng kanilang komunidad at ng bayan ng San Felipe. Samantala, ayon kay Zambales Provincial Engineer Mariano na nakatakdang humingi ang probinsya ng tulong sa Japan International Cooperation Agency o JICA upang tulungan madagdagan ng kaalaman sa pamamagitan ng research study ang mga resort owners kaugnay sa kaligtasan ng kanilang
ang mga estruktura. Matatandaan na noong kalagitnaan ng buwan ng Agosto na ilan sa mga beach resort ang naiulat na nasira dahil umano sa sand erosion dulot ng habagat na dala ng bagyong Krising at Dante. Iniuugnay din ng mga resort owners ang nagaganap na dredging operation sa lugar kung saan nagsasagawa ng river restoration sa Makulkul River para maiwasan ang paglubog ng dalawang bayan na nanganganib. Matabunan ng lahar mula sa Mount Pinatubo na bumababa dahil sa agos ng ilog. Ayon naman kay MGB Director Lacadin, ang erosion na nagaganap ay dahil sa climate change, lalo na kapag sumasapit ang tagbagyo at habagat. Dagdag pa niya na ang accretion area ay isang malambot na lupa lamang. Lumabas naman sa pag-aaral ng DNR na ang lugar ng mga resort owners ay walang mga kaukulang papel para pagtayuan ng mga struktura dahil sila ay nakapaloob sa tinatawag na accretion area at danger zone. Ito si Ronda Patrol Jennifer Gona Zambales para sa may himpilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Tala babae tumalon mula sa ika-4 na palabag ng isang mall sa Batangas. Mula sa Calabarzon, Arman Gambe. Dead on arrival sa ospital ay isang 36 anyos na babae matapos na itong tumalon mula sa ika-4 na palapag na isang mall sa Lipa City, Batangas, Martes ng hapon. Ayon sa payag ng Lipa City Police Office, maraming mall goers ang nakakita sa biktima na palakad-lakad sa itaas ng mall bago ito umakyat sa railings at tumalon mula sa itaas patungo sa baba. Agad namang naisugod ng mall medical team ang nasabing biktima sa ospital, subalit dead on arrival nga ito ayon sa mga doktor. Nag-iimbestiga pa ang Lipa City Police Office sa naturang pangyayari. Arman Cambe mula Calabarzon, nagulat pa si Pila may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Kung kayo po ay nakararanas po ng depresyon, ay maaari po kayong tumawag po, of course, sa hotline po ng National Mental Health Institute, yung kanila pong crisis hotline at yung kanila pong hotline 24/7 po yan. 0919-057-1553 0919-057-1553. Balitang Bayan! Sa iba pang balita, itinanggi ng Philippine Reclamation Authority o PRA ang mga paratang ng ilang environmentalist na may kinalaman o may kaugnayan ng land reclamation sa mga pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo dito sa Metro Manila. Ipinaliwanag ni PRA Chairman Alex Lopez na posibleng mga illegal reclamation projects ang tinutukoy sa aligasyon at hindi ang kanilang mga lehitimong proyekto na dumaraan sa masusing pag-aaral. Sa katunayan, nagtatalaga rin aniya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mga siyentista o eksperto sa kanilang ahensya upang pag-aralan ang mga aaprubahan o mga inaaprubahan nilang proyekto bago ito ipatupad. We have several studies po. The study, the flooding, napaka-masusing pag-aaral na nagpapakita na may effect din reclamation, especially the illegal one. We can easily prove legal reclamation has nothing to do with this scientifically. And we have the best scientists as on our board. Alam nyo, si Presidente, hindi lang ho economist, businessman, politicians ang nilagay po dito. May scientists po kami rito at puro DNR. Talagang para pag-aralan po lahat ng mga aaprubahan namin. Yan po ang tinig ni Philippine Reclamation Authority Chairman Alex Lopez sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan! Speaking of Malacanang, tiniyak na walang sisinuhin o walang sasantuhin si Pangulong Marcos sa investigasyon nito sa mga maanomalya o manong flood control projects. Patrol 13, Gilbert Perdes sa detalye. Nagbabala ang Malacanang na hindi magtatapos sa mga contractors at mga taga-DPWH ang paglalantad sa pagkakilanlan ng mga dawit daw sa manumalyang flood control projects. Ang pagtiyak ay ginawa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa gitna ng anyay commitment ng pamahalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tapusin ang malawakang irregularidad sa nasabing proyekto bago matapos ang kanyang termino. Nang matanong kung mapapangalanan
alanganan ba ang mga posibleng dawit na politiko gaya ng congressman o senador? Tugon ni Jose Castro ay definitely o sigurado raw. Ayon pa sa opisyal na walang sisinuhin, walang malapit sa puso at walang kaalyado sa hakbang ng Pangulo na mapapanagot ang mga sangkot sa anomalya. Pagbibigay din pa ng opisyal kung sino man ang mga dawit sa flood control project sa anomaly ay sasampahan ng kaso. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Totong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Sa mabang balita, impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte pinadedeklara sa Korte Suprema na labag sa batas. Babalik si Patrol 24, June Samson. Umapela sa Supreme Court ang isang grupo sa pamamagitan ng personal na liham sa mga maestrado para ipagtanggol ang integridad at kalayaan ng Korte Suprema. Iginiit ng mga petitioners na dapat ideklarang labag sa konstitusyon ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte dahil lumalabag umano ito sa Equal Protection Clause. Tinukoy nila ang House Rules on Impeachment ng 19th Congress, partikular ang Rule 2, Section 3 at Rule 4, Section 14 na anilay may diskriminasyon na definisyon sa verification ng reklamo. Ang apela ay personal na inihain ni na dating PACC Chairman Greco Belhica, Attorney Eduardo Bringas at Retired General Carlos Kita. Patrol 24, June Samson para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Mandala, tanggap naman tayo ng pag-uulat mula sa ating Metro Patrol. Malabon City Police tumanggap ng second quarter subsidy mula kay Mayor Sandoval. At detalye mula dyan sa Kamanawa, Danny Cruz. Sa maikli at simpleng seremonya, personal na inabot ni Malabon City Mayor Jenny Sandoval ang second quarter city subsidy para sa Malabon City Police Station bilang pagkilala sa patuloy na sakripisyo at serbisyo ng mga pulis ng lungsod. Ginanap ang ceremonial turnover sa Malabon Police Station sa Barangay Katmon kung saan pinangunahan mismo ng alkalde ng lungsod ang pagbibigay ng subsidiya. Formal naman itong tinanggap ni MPD Director, Police Brigadier General Jerry Protasio at Police Colonel Alan Umipig, Hepe ng Malabon Police. Ayon kay Mayor Sandoval, tuloy-tuloy ang suporta ng pamahalaan sa kapulisyan upang mapanatili ang kapayapaan, seguridad at disiplina sa komunidad. Anya, hindi matatawaran ang papel ng kapulisan sa pananatili ng kaayusan sa lungsod. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang pamunuan ng Malabon Police sa pangunguna ni Police Colonel Alan Umipig. Sinabi nito malaking tulong sa hanay ng Malabon Police ang ibinigay na subsidiya ni Mayor Jenny Sandoval na umaabot ang halaga sa mahigit 3 milyong piso. Gagamitin nila ito upang higit pang paghusayin ang kanilang serbisyo sa mamamayan ng lungsod ng Malabon. Yan ang update. Ako, si Danny Cruz, para sa Impilang May Todong Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Mantala, PCSO na mahagi ng medical device at mobility aid sa pagdiriwang ng araw ng Lucena. Alamin naman natin ang special report na itong ihatid ni Angelo Paino. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Lucena, namahagi ang Philippine Charity Sweepstakes Office ng iba't ibang medical device at mobility aid sa mga residente ng lungsod. Pinangunahan ni na PCSO Director Jennifer Guevara at Director Imelda Papin ang turnover ceremony na personal na tinanggap ni Lucena City Mayor Mark Alcala. Kabilang sa mga kagamitang ipinamahagi ang 50 wheelchairs, 25 blood pressures apparatus, 25 glucometers, 25 nebulizers, 10 pulse oximeters, at 10 thermal temperature scanners. Ayon sa PCSO, ang aktibidad ay bahagi ng kanilang Corporate Social Responsibility Program na naglalayong maghatid ng tulong sa mga Pilipinong may karamdaman at nangangailangan ng suporta para sa kanilang kalusugan. Ipinahayag ni Mayor Alcala ang pasasalamat sa PCSO sa kanilang patuloy na pagtulong at binigyang diin na malaking tulong ito sa mga mamamayan ng Lucena, lalo na sa mga senior citizen at mga may kapansanan. Sa pamamagitan ng ganitong inisyatiba, ipinapakita ng PCSO
ang kanilang malasakit sa kapakanan ng mga Pilipino, kasabay ng pagdiriwang ng makabuluhang okasyon tulad ng Araw ng Lucena. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Alam niyo po ba na ang bawat taya po ninyo sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang-gawa? Sa bawat ticket po ninyo, siguradong sigurado, tiyak meron po tayong natutulungan. Meron po kayong mga matutulungan ng mga kapwa po nating Pinoy sa kanila pong pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang-gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang-gawa. Balitang Bayan! Babalik po ang Balitang Bayan, makalipas lamang ilang mga paalala oras. 27 sandali, makalipas po ang alas 12. Right, sa oras po na 29 na sandali, makalipas po ang alas 12 ng tanghali sa ikalawang sigwada po ng Balitang Bayan. Pag-usapan po natin ang agrikultura, sektor po ng agrikultura, sapagkat kahapon po may isinagawa pong pagdinig diyan po sa Senado at ang tinutukoy po dito sa Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform ay lumabas po doon sa kahapon, no, sa pulong po kahapon ay ibinulalas po ng samang industriya ng agrikultura ang kanila pong pagkadismaya sa makailang ulit o sa matagal na pong pagkakabalam ng pamamahagi po ng fertilizer subsidy ng Department of Agriculture. 2 buwan na po itong nakatenga. Nasa kabilang linya po natin para po magbigay ho ng mga karagdagang pang detalye, karagdagang pong mga kuro-kuro ika. Si Ginoong si Engineer Rosendo So, ang chairman po ng SINAG. Kasendong, magandang tanghali po. Welcome po muli sa DWIZ LU Channel 23. Drew Nasino po. Kumusta na po kayo, sir? Drew, magandang umaga sa lahat. Opo, maraming salamat po sa inyo pong pagpapaunlak, Kasendong. Kasendong, naging fruitful ba? Naging produktibo ba yung inyo pong pag-uusap kahapon sa Senado? Yeah, we hope, no? We hope maayos ito dahil Drew, sumulat yung governor ng La Union, si Governor Mario Ortega, tsaka yung president ng Pangasinan, ang mayor ng Malawak, si Mayor Rosario. Bali ang dinadaing nga bakit hindi nakarating yung fertilizer dun sa lalawigan ng Pangasinan, itong La Union, Ilocos Norte, Ilocos Sur, na dapat naibigay noong June. Pero up to now, walang isang bag na natanggap. Bali ito is 340,000 bags ito na dapat maibigay sa ating magsasaka. Yun ang isang problema. Hindi nakarating ito. So, may problema. Yun ang sinasabi natin. Opo. Na dapat ayusin dahil malapit na mag-harvest, Drew. Oo nga. Diba? Alam naman natin, pag ganitong panahon, malapit-lapit na Bermans. Yeah, and yung Isabela, si Governor, kausap ko rin sa Albano. Si Rodito Albano. May kulang pa rin na deliver, no? And narinig din natin si Senator Tulfo yung complaint ng farmers dun sa Region 4 area. So, ibig sabihin, ito ba, may ghost delivery. So, dapat malaman natin bakit anong nangyari. Para at least masolusyonan yung problema. Pero meron ho bang binigay na dahilan, sabihin natin na kahit paano man lang hint itong Department of Agriculture, bakit ho na delay na unsyame itong pamamahagi ng fertilizer nitong abono? I think malalaman natin yan yung next hearing kasi ang sabi ni Secretary, deadline August 30.
bukas. Sa Sabado. Sabado. So, by next Monday, malalaman natin yung resulta. Ito is matindi ito kasi Drew, di ba last year maski mataas yung presyo ng palay. Oo, 22 to 25 pesos yung presyo no? At least nakatanggap sila ng pataba, di ba? Etong taon na ito na bagsak ang presyo, 12 pesos yung palay. Wala silang natanggap na pataba. So, malaking challenge yan. Kaya sabi ko sa secretary yan, ibigay na lang sa mga dealer. Kasi mas effective yata yan. Kasi yung mga magsasaka, pag pumunta sa isang munisipyo, may mga dealer yan. At kukunin lang doon yung fertilizer. Yung dati kasi ganun ang sistema. Mas anytime pwedeng pumunta yung magsasaka. Kailangan sila magtanim, di ba? So, mas mabilis yung ganun na sistema. Pero Kasendong, ilang bag ba ng fertilizer ang ibinibigay sa bawat benepisyaryo? Dalawa Kasi kung 340,000 bags. 40,000 bags yan. 340,000 bags. Either 1 or 2 fertilizer yan per hectare. Okay. Kasi 2 months na Kasendong, hindi ba masisira, hindi ba maapektuhan yung quality ng abono? Yung abono, hindi, no? Ang problema natin is, may na-deliver ba? Or, ito ba, kagaya ng mga ghost project, mga ghost project din ito, di ba? Kasi tatanong yung mga magsasaka sa governor. Baka naman saan diniliver yan? Sa iba diniliver yan, Kasendong, ha? Linawin nyo, ha? Hindi natin alam kung saan, no? So, true, yun ang isang problema na dapat matutukan. Kasi kawawa naman yung mga magsasaka. Take note. Announce ng presidente yan sa Pangasinan. Teka lang, Kasendong. Kasendong, medyo napuputol tayo. Balikan natin si Kasendong. Okay na? Kasendong? Yeah, okay. Ayan. Ano yung binabanggit mo kanina? Yeah, na-announce yan ni Presidente. Kaya, kailangan tutukan yan. And of course, yung sa isang issue naman, yung sa RTL, di ba? Yung napag-usapan. Di pa ba tapos yan? Hindi pa. Ang kasi natin yung NFA naman, ang gusto nilang mag-distribute ng sa retail. Nako, na naman yan, sindikato na naman yan sa tingin natin yung programa na kadiwa ng Pangulo, yun na lang mag-distribute, no? And yung last administrator nga, kinasuhan ulit, di ba? Lumabas na yung ombudsman case, may kopya ba kayo doon? Mamaya pa-send ko sa inyo. Sige. Oo, 6 months suspension. Tsaka yung mga regional director. Nako po. Dapat nga, hindi lang 6 months suspension. Kasi binenta yan sa private sector. Kung mga bigas. Dapat na-distribute doon sa mga LGU. Ngayon ulit, balita namin, humingi pa ng authority kay Presidente, ipapabid na naman yung 100,000 metric tons na bigas. Papabid? Papabid. Ulit. Diba? Drew, diba yung 20 pesos ni Presidente, mas effective yun, no? Or 20, sabi natin, 25 pesos na mabigay. Kaysa ibibig, balita natin, ibibig ng 25 pesos yan, ha? Okay. Kailan kayo ibibig? Marami ba yan? Gaano kalaking volume?
100,000 metric tons. 100,000 metric tons. Oo. Right, 2 million bucks yun. Okay. Ito ba yung sinasabi na, Aldo, kasama rin kahapon si dating Secretary Leonardo Montemayor. Ito ba yung sinasabi ni Secretary na 5 to 6 million bags na nabubulok ng bigas? Hindi ko natin alam eh. Hindi ba to? Bro, ang ano kasi ang nagtataka tayo, di ba nabanggit doon sa hearing na ang NFA bumibili lang ng good and dry. Good and dry. Eh bakit may nabubulok kung binibili nila na good and dry? Di ba? Papakain po ba yung kasendong? Baka pang ano na yun, ha? Sorry to say, ha? Baka naman pang patukan na yun. Hindi. Seriously, Drew, nakakataka, no? Kasi kung maski tanong mo sa mga magsasaka, hindi bumibili ng pasa ang NFA. Yung fresh harvest, di ba? Mostly delivered sa kanila, kaya napipili nila sa mataas na presyo. I think ito is napili pa sa 28 pesos na palay. So ngayon, bakit anong nangyari? Bakit sasabihin ipapabid ng 25 pesos? Diba? Magkano tubo doon? Magkano tubo doon? Dapat talaga tingnan mabuti, no? Kasi yung LGU pwede i-distribute sana yan kung 2 months ago, 3 months ago. May programa naman na ating Pangulo, yung Katiwa. Diba? Katiwa sa Pangulo. At Kasendong, di ba binebentahan na rin ng 20 pesos nga na bigas yung mga magsasaka? Ito ipinagtanggol ni Secretary Kiko Laurel, di ba? Yung mga magsasaka na hindi nakapagsubi o hindi tabi ng kanilang mismong sariling ani itong bumibili o yung benepisyaryo nitong 20 pesos na kada kilo ng bigas. Yeah, wala akong problema, no? Drew, yung 20 pesos na bigas para sa magsasaka, para sa consumer, wala tayong problema. So okay lang, Okay yan. Sinusuportahan natin yung programa. Pero itong NFA na may 2 billion bags, dapat tingnan natin mabuti ito. No? Bakit hindi na lang linagay dito sa programa? At least, palugi naman nila ibebenta. Bagsak ngayon, presyo. Hindi may bibigay sa ating mga consumer. Opo. Kasendong, binabanggit din sa hearing, may itong si Agriculture, iginiit ni Agriculture Secretary Kiko Laurel na ipakukulong mismo, kanya pong tiniyak na ipakukulong mismo yung mga agricultural smugglers kung maibabalik lamang yung enforcement, yun nga, binabanggit mo, yung enforcement powers ng NFA na nawala matapos kang ipatupad yung rice tarification law. Anong take dito ng Senate? Yeah, isa, no? Kasi dalawa yan eh. Yung economic sabotage, nasa batas yan ng ano yan, anti-smuggling. Wala pa rin, Wala ito sa RTL, di ba? Wala ito sa RTL. So, ang papakulong, I think, magsampa ng kaso eh. Ang tanong pwede naman magsampa ang kaso ang DEA or yung mga nakahuli. No? Doon sa mga o kaya Bureau of Customs. Oo. Or pwede naman isampa ng kaso eh. Hindi naman sinasabing dapat hindi pwede magsampa ang kaso ang Department of Agriculture. No? And kung may papeles sila, may hawak sila, sila ang may authority siguro na isampa yung kaso. Yun nga tinatanong ni Senador Raffy Tulfo eh. Bakit wala pang nasasampulan? Kahit merong bilyong-bilyong pisong smuggled na agri-products na po ang nasasabat. Bakit wala pa rin pong nakakasuhan or paparusahan na under po nitong Anti-Agri
cultural economic sabotage law. Yes, true. Kung makita mo nabanggit pa ni Senator Kiko yung mga pangalan. Di ba? Yung mga nag-smuggle. Tinukoy pa so, isa. Dapat talagang tutukan ito. I think yung magsampa ng kaso, yung mga nakahuli, no? Dapat isampa itong kasong ito sa korte. At yung korte ang magdedesisyon para at least once na-file kasi ang case, Drew, ikukulong yung nag-smuggle. Opo. Habang nililitis yung kaso. And how about naman yung mga nasabat na agri-products? Anong isusubasta ba yan? Yeah, of course, isusubasta yan. Kaya dapat i-file yung case. Kasi once na i-file yung case, pwede nang i-dispose or isunog, no? Yung mga kargamento. So, dapat ganong gawin. So, hinihintay natin kasi sa tutuusin nga dapat ang mga senator tsaka ang congressman gumagawa lang ng batas. Ngayon, imagine yung senator mismo nagsasabi, ito yung mga smuggler na, bakit ayaw pa din yung kasuhan? Ayaw nyo pang huliin, ayaw nyo pang kasuhan. Nakakatawa nga maski anong batas na gagawin, kung hindi i-implement, wala talagang mangyayari. Last na lang Sendong, yun na nga, medyo liliko ako ng konti, though meron na palang bakuna Sendong sa bird flu dito sa bansa. Approved na pala ito. Meron na pala, akalain mo, approved na pala ng FDA para sa mga... Sa inyo ba nakarating na ito? Wala pa. Ngayon ko lang narinig. Wala pa. Ngayon ko lang narinig na approved na. Pero matagal na yung testing na ginagawa. Pero kung ma-approve yan, malaking bagay. Good news yan. So marami makikinabang dyan. At of course, dapat talagang ang makinabang Sendong ay yun talagang mga karapat-dapat, yung mga kababayan natin, yung mga small scale, mga farmers, mga poultry farmers, di ba dapat? Hindi naman, no? Kasi kung approve ba na ito, ibig sabihin, pwede na ibenta. Kung na-aprubahan talaga, no? Pero wala pa akong narinig na na-aprubahan sa ngayon. Magandang news yung totoo na may na-aprubahan. Alright, nako. Sige Sendong, baka meron ka pang mga karagdagang panawagan at kailan ulit yung hearing? Kailan ulit kayo babalik sa Senate? September 1, about this public naman. The other day, kahapon is NFA. Nabanggit kasi ni Senator Raul Tulfo about yung fertilizer. Kaya rinout out ko na rin yung teka, Sendong, magkano yon yung halaga ng fertilizer na pinag-uusapan dito? Milyon ito I'm not so sure pero ang alam natin na billion piso. Around 300 million siguro. 300 million. To 500 million. Kalahating bilyon. Ayun. Billion. Oo. Malaki pala ang pinag-uusapan natin dito Sendong. So September 1, abangan namin yung inyong susunod na pagharap o susunod na pagdinig diyan sa Senado. Additional, baka meron pang karagdagan kayong panawagan Sendong sa mga kababayan natin, sa mga mambabatas, sa mga magsasaka pa. Yeah, true. I-review natin yung gusto. No? Kasi yung sa NFA, kung makita natin, mukhang kung sila pa rin ang distribution doon sa gagawin, hindi natin nakitang very effective. Siguro, ayusin na lang yung kadiwa ng presidente. Opo. Yun siguro ang
mag-distribute kasamang LGU. Doon natin nakikita mas maganda yung ganun na sistema. Opo. Ay, nga pala Kasendong, baka makalimutan natin, sa September 1, start na pala yung importation ban sa bigas, ano? Yeah, September 1. September 1 pala. Oo, buti na Yes. alala natin. So, bababa na kaya ang presyo ng bigas? Bababa ano naman, pa ba? Drew, no? Doon sa hearing, na-mention naman natin, maski tumaas yung presyo ng palay sa 18 pesos, papasok naman doon sa gusto ng ating secretary na 42 pesos na MSR. So, walang problema. Alright. So, magiging... Pero, 2 months lang ito, Kasendong, walang extension. Kaya sinabi natin na Drew na dapat ibalik na yung taripa. Yan. Kasi yung mga traders, hindi bibili ng mataas na palay dahil binabase nila dun sa landed cost. Alright. Ibalik sa 35%, di ba? Yes, ibalik sa 35%. Alright. Naku, sige, maraming salamat, Kasendong, sa mga susunod pang araw at tayo magkakuntaan muli. Magandang hapon at ingat, Kasendong. Thank you. Salamat po. God bless. Ingat po. Yan po si Engineer Rosendo So, ang chairman po ng Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Balitang Bayan. Sa pag-usapang agri, mahaba-haba po talaga ang kailangang ilaan dyan. Kaya meron po tayo, magkakaroon po tayo ng susunod po na episode hinggil po dyan sa agri. O siya, eto po, ibinida ng Mega World ang kanilang layunin na mapangalagaan ang kalikasan. Ito ay bilang isa sa pinakamalaking developers na nangunguna pagdating po sa usapin ng sustainability. Mega World bilang isang organisasyon na nagtatayo at nagbubuo ng malalaking urban projects sa buong Pilipinas, gaya ng Eastwood City, McKinley Hill, Uptown Bonifacio at Newport City. Malaki ang papel na ginagampanan ng Mega World sa pangangalaga ng kalikasan at iba't ibang komunidad. Isa sa mga proyektong ginawa ng Mega World nitong nakaraan ay ang pakikipagtulungan kasama ang Philippine Army para sa Pag-alab Program. Layunin nitong paigtingin ang pagkakaisa ng mga Pilipino para tuloy-tuloy na umunlad ang komunidad. Balitang Bayan. Babalik po muli ang Balitang Bayan makalipas lang may mga paalala. Oras po natin. May 9 na minuto na lamang po bago sumapit ang ganap na alauna. Hanggang pa po tayo ng ilang pang mga reports. On China policy, tiniyak ng DFA na patuloy na pinaiiral ng gobyerno ng Pilipinas. Ang pag-ulat mula kay Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Patuloy na kinikilala at pinaiiral ng ating bansa ang One China Policy. Ito ang tiniyak ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations. Nilinaw ni Lazaro na tinatrato natin ang Republika ng China bilang natatangi at legal government ng China at bahagi nito ang Taiwan. O narito'y tinanong ni Senator Amy Marcos na chairman ng committee kung may nabago ba sa pagtingin ng bansa sa One China Policy. Ito'y matapos ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa Jr. kamakailan na hindi tayo maaaring dumistansya at tiyak na madadamay ang Pilipinas sakaling magyera ang China at Estados Unidos dahil sa Taiwan. Ayon kay Lazaro, hindi lumihis ang Pangulo sa One China Policy at patuloy pa rin kinikilala ng bansa ang Principle of Non-Interference o hindi pakikialam sa Asia ng China at ng Taiwan na nakabatay pa rin sa Joint Communique ng Pilipinas at China na nilagdaan noong 1975. Pinaliwanag ng kalihim na sa patuloy na pagkilala sa One China Policy, bawal bumisita sa Taiwan ang Presidente, Vice President, mga kalihim ng Department of Foreign Affairs at Department of National Defense. Kapag pupunta ang ibang opisyal ng gobyerno sa Taiwan, kailangang abisuhan ng DFA at Manila Economic and Cultural Office at kapag bumalik sa bansa, dapat ay may report na isusumite sa DFA. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Samantala, NAPOLCOM, suportadong aksyon ni PNP OIC General Nartates na i-recall ang ipinatupad na reassignments ng sinibak na si dating PNP Chief General Torre.
Isa pang report mula kay Patrol 17, Jopel Pileño. Buo ang suporta ng National Police Commission o NAPOLCOM sa inisyal na aksyon ni newly designated Philippine National Police Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Partikular na sa desisyon nitong ipatupad ang resolusyon na baligtarin ang major reshuffle ng mga senior officials na ipinag-utos ng sinibak sa pwesto na si dating PNP Chief General Nicolas Torre III. Pinuri ni NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Commissioner Rafael Vicente Calinisan ang hakbang na ito ni Lieutenant General Nartates. Ipinatupad ng bagong PNP Chief ang Resolution number 2025-0531 matapos itong lagdaan ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary at ex-officio chairperson John Vic Remulla, Attorney Calinisan at ng iba pang komisyoner. Giit ni Calinisan, ipinapakita lamang ito ang respeto ni PNP Chief Nartates sa institusyon at sa sistema ng checks and balances na nakasaad sa konstitusyon na magandang senyales para sa hinaharap. Giit ng NAPOLCOM Chief, 100% nilang sinusuportahan ang liderato ni Lieutenant General Nartates na tinawag din itong best choice para sa posisyon ng pagiging PNP Chief. Kaugnay nito, inihayag din ni Calinisan na suportado ng NAPOLCOM ang ginawang pag-relieve ni Nartates kay Police Brigadier General Jane Fajardo bilang PNP spokesperson na isang hakbang upang mailagay aniya sa mas maayos na direksyon ang Public Information Office ng Pambansang Pulisya. Paliwanag ng PNP Chief, kasalukuyang nasa Directorate for Comptrollership si Fajardo na hindi aniya akmang opisina para sa kanyang posisyon. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño para sa impilang may todo lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Reports. Bago lamang po tayo pansamantala pong magpaalam, meron pong statement dito ang Meralco kaugnay po sa naganap nga po na pamamaril sa Dasmariñas City sa Cavite. Mariing kinokondena ng Meralco ang naganap na insidente ng umano'y road rage sa Salitran, Barangay Salitran po ito, Dasma, Cavite, na nagresulta sa pagkasawi ng isa nilang empleyado. Lubos na nakikiramay ang Meralco sa pamilya at sa mga mahal sa buhay ng kanilang kasamahan na nagserbisyo sa kumpanya sa loob ng 21 taon. Salukuyan na ring nakikipag-ugnay ng Meralco para ibigay ang mga kinakailangan tulong at suporta sa mga naulila ng biktima sa gitna ng trahedyang ito. Salukuyan ding nagsasagawa ng manhunt operations ang pulisya sa natukoy na suspect na bumaril sa empleyado ng Meralco. Bagaman tinitignan pa ang lahat ng posibleng anggulo sa insidente, maaring dahil ito sa road rage, base na rin sa inisyal na investigasyon ng PNP at SOCO. Balitang Bayan! At suminyo po isang oras sa balitaan dito po sa Balitang Bayan. Ngayong araw po na ito ng Huwebes, ngayon pong 28 sa buwan ng Agosto, taon 2025. Sa alam po na pong tropa ng DWIZ at Aliw Channel 23, ito po yung lingkod. Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Standby lamang, susunod na po. DWIZ Network News kasama sila pa rin, sina Gia Rafael at Angelo Baino. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita.